Magandang araw sa inyong lahat. Muli tayo ay magkakaroon ng isang talakayan hinggil sa ating asignaturang Araling Panlipunan para sa ikilimang baitang. Para sa araw na ito, ang ating paksa ay pinamagatang ang mga sinaunang paniniwala at tradisyon ng mga sinaunang Pilipino. Kaakibat ng ating learning target na kaya kong mapahalagahan ang kontribusyon ng sinaunang kabihasnang Asyano sa pagkabuo ng lipunan at pagkakakilanlang Pilipino. At ang unang aspeto ng tradisyon ng mga sinaunang Pilipino na ating tatalakayin ay ang sining. Kilalang kilala ang mga sinaunang Pilipino sa Asya sa kanilang kahusayan sa sining. Partikular na sa kanilang husay sa pag-uukit at paglililok. Makikita ang husay ng mga sinaunang Pilipino sa pag-uukit ng kanilang mga kagamitan sa bahay, mga bangka, mga instrumentong pantugtog at iba pang mga kagamitan na ginagamit sa pang-araw-araw na mga buhay. At higit pang makikita ito sa kanilang paggawa ng mga kagamitang pandigma kagaya ng mga lantaka, kris at kampilan. Higit pa sa pag-uukit at paglililok, ang mga Pilipino ay kilala rin sa kanilang husay sa pagpipinta. Pinipintahan nila ang kanilang mga gamit ng pula at itim at higit pa rito, ang kanilang katawan ay kanila ring nilalagyan ng mga tato na may kulay at iba't ibang mga disenyo sa pamamagitan ng proseso ng pagbabatok o ang sinaunang pamamaraan ng pagtatato. Bukod sa paglililok at pag-uukit at sa pagbabatok, ang mga Pilipino ay kilala rin bilang mga manghahabi. Matibay, makulay at may magagandang disenyo ang kanilang mga hinahabi. Ang paghahabi ay isang proseso kung saan ang mga sinaunang Pilipino ay gumagawa ng iba't ibang makukulay at magagandang disenyo sa mga tela gamit ang iba't ibang mga materyales. Noon pa man ay mayroon ng mga minahan ng ginto, pilak at tanso ang ating mga ninuno bago pa dumating ang mga Espanyol sa ating bansa. Ayon sa mga mananalaysay, kamangha-mangha ang mga bagay na yari sa ginto ng ating mga ninuno. Ang mga gamitan ng ating mga ninuno tulad ng hawakan ng mga panaksak ay gawa sa ginto. Kahit ang kanilang mga ngipin ay pinalamutian nila ng ginto, maging ang dekorasyon sa kanilang bahay ay gawa sa ginto. Magaling gumawa ng mga palamuti at kagamitang metal ang ating mga ninuno na taga Mindanao. Kaya nilang gumawa ng sari-saring mga kagamitan yari sa tanso na may magaganda at iba't ibang mga disenyo. Ang mga palamuting yari sa tanso ay kanilang isinasabit sa dingding ng mga bahay nila o kaya ay binabalot sa mga hagdanan. Ngunit higit pa sa aspeto ng sining ay kilalang kilala rin ang mga sinaunang Pilipino sa kanilang husay sa aspeto ng musika. Mahilig umawit ang ating mga ninuno. At makikita natin ito sa kanilang husay sa paggawa ng mga awitin, kagaya ng uyayi o ang awit na panghele, ang kuntiman o ang awit ng pag-ibig, ang kumintang o ang awit ng pakikidigma, at ang balitaw. Kaakibat ng hilig at husay ng mga sinaunang Pilipino sa pag-aawit at musika, ay mahilig din sumayaw ang mga sinaunang Pilipino sa saliw ng mga instrumentong pangmusika. Sa tulong ng mga instrumentong pangmusika ay sinasalamin ng kanilang mga sayaw ang kanilang paniniwala at pamumuhay. Sila ay lumikha ng iba't ibang mga instrumentong pangmusika tulad ng mga diwdiwas, suling, kagul, kubing, kudyapi, salibaw, dabakan, gangsa at ang agong. Higit pa sa musika, ang mga sinaunang Pilipino ay mahusay din sa larangan ng panitikan. Noon pa man, noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay mayroon ng panitikan. At ito ay nahahati sa dalawang uri. Ang dalawang uri nito ay ang bukang bibig o sa Ingles ay oral at ang nakasulat o sa Ingles ay written. Kaakibat ng husay ng mga sinaunang Pilipino sa panitikan ay ang kanilang pagbasa at pagsulat. Nagawang makapagsulat ng mga sinaunang Pilipino ng iba't ibang mga dula at tula tungkol sa pag-ibig, digmaan, alamat at mga bayani. Isinulat ng ating mga ninuno ang mga ito sa pamamagitan ng sistemang tinatawag na baybayin. Bukod sa mga nabanggit, kinikilala rin ng kasaysayan at mga kasulatan ang mga uri ng tirahan ng ating mga ninuno.
Sa pamamagitan ng kanilang husay sa arkitektura, nagawang makabuo ng mga sinaunang mga Pilipino ng iba't ibang mga uri ng tirahan, kagaya ng mga silungan, tirahan sa punong kahoy, bahay kubo, bahay sa baybay dagat, at ang mga bangkang tirahan. Higit pa sa husay ng mga sinaunang Pilipino sa kanilang mga tradisyon, sa panitikan, sining, musika at arkitektura ay dapat din nating kinikilala ang mga kagawiang panlipunan ng ating mga ninuno. At ang unang aspeto ng mga kagawiang panlipunan na ating aaralin ay ang mga kagawian sa pag-aaral. Simple at hindi formal ang mga kagawian sa pag-aaral ng ating mga ninuno. Ang mga kabataan ay tinuturuan ng kanilang mga magulang at mga agurang o ang mga nakatatanda sa tribo. Ang pangunahing itinuturo sa mga bata ay kung paano mabuhay at buhayin ang kanilang mga magiging pamilya. Ang mga lalaki ay tinuturuan ng pakikipaglaban, pagsasaka, pangangaso, paglalayag, pangingisda at pag-aalaga ng hayop. Samantalang ang mga batang babae naman ay tinuturuan ng paghahabi, pananahi, pagluluto at iba pang mga gawaing bahay. Natututunan rin ng mga batang babae sa kanilang mga ina ang tungkol sa pansariling kalinisan at paghahanda sa pagiging ina. Tinuturuan din ang mga bata ng pagbasa, pagsulat, pag-awit, pagbilang, pagsamba, mga kaugalian at tamang pagkilos at ang pakikisalamuha sa mga kapwa. Kasama rin sa mga kagawiang panlipunan ng mga sinaunang Pilipino ay ang kanilang pagpapahalaga sa mga kababaihan. Kinikilala ng mga batas ng barangay ang mga karapatan ng mga babae. Ang ilan sa mga karapatan ng mga kababaihan ay ang mga sumusunod. Maaari sila magmana ng kapangyarihan sa pagiging datu. Maaari rin silang magkaroon at magmana ng mga ari-arian. Maaari silang makipagkalakalan. Maaari silang maging babaylan o pinunong espiritual. May higit silang karapatan sa pagbibigay ng pangalan sa mga anak. Maaari silang maging pinuno ng isang barangay at sila rin ang taga-ingat yaman ng kanilang mga pamilya. Mayroon ring mga kagawiang panlipunan ang mga sinaunang Pilipino hinggil sa mga kasal. At isa na rito ang proseso ng pamamanhikan. Sa araw na ito, magtutungo ang lalaki kasama ng kanyang mga magulang at iba pang mga kaanak sa bahay ng babaeng kanyang pakakasalan. Hihilingin nila sa magulang ng babae na payagan silang magpakasal at pag-uusapan ng dalawang pamilya kung saan at paano isasagawa ang kasal. At kasama na rin sa usapan ang mga kamag-anak ng dalawang pamilya. At kapag malapit na ang kasal, nagkakaloob din ang lalaki ng bigay kaya o dote sa pamilya ng babae. Maaari itong pera, ginto, ari-arian o anumang mahalagang bagay. Kailangan din niyang magbigay ng pera sa taong nag-alaga sa dalaga. Ang mga magulang ng babae ay binibigyan din ng pera bilang kabayaran sa mga nagastos nila sa pagpapalaki sa anak nila. Matapos ikasal, may mga kagawian sa pamilya ang mga sinaunang mga Pilipino. Kapag ang lalaki ay nag-asawa na, ibinibigay niya ang kanyang kinikita sa kanyang asawa. Higit pa rito, iginagalang ng lalaki ang kanyang asawa sa paglalakad. Ang mga kababaihan ang nauuna kaysa sa mga kalalakihan dahil pinaniniwala ang kagaspangan ng ugali para sa isang lalaki kapag nauna siya sa kasamang babae sa paglalakad. Ang ina ng tahanan ay siyang mamamahala sa lahat ng pangangailangan ng pamilya. Siya rin ang tagapamahagi ng kayamanan. Kailangan ding isangguni sa kanya ang anumang mahalagang bagay na dapat magampanan. Pinahahalagahan din sa pamilya ng mga sinaunang Pilipino ang mga matatanda. Sila ay iginagalang at inaalagaan ng mabuti. Ginagamit ang magagalang na pananalita tulad ng po at opo sa pakikipag-usap sa kanila at higit pa rito ay nagmamano rin ang mga bata sa mga mas nakatatanda sa kanila. Ito ay ilan lamang sa mga sinaunang tradisyon at paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. Higit nating tatandaan na ang paggalang sa kultura natin ay pagpapakita ng ating pag-ibig sa sariling bayan. At sa paggunita sa ating sariling kultura ay nagagawa rin nating maipakita ang ating pagmamalasakit sa ating mga kapwa Pilipino at ang kaayusan sa ating sarili.
Dito nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito at huwag kalimutang ipagpatuloy ang ating pagkatuto. Maraming salamat!